Sarado na ang lahat ng agam-agam sa kung sino ang lider ng Senado. Sa botong 13, si Senator Sherwin Gatchalian na ang Senate President. Yun nga lang, si Senator Alan Peter Cayetano no-show pa rin sa Senado. Habang ang ilang miyembro ng minorya at mayorya mukhang nagkabati na. Nakita pa silang nagkakamayan at nakangiting nag-uusap. At live mula sa Senado, nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, ano mga update dyan kasunod ng special session at nasaan na ngayon si Senator Alan Peter Cayetano? Hi, Julio, Cheryl. Sa mga oras na ito, bagamat ongoing pa yung special session, hindi ko pa nakikita si Senator Alan Peter Cayetano at least dito sa loob ng plenaryo. No? Samantala, tama kayo, naihalal na nga, formal lang naihalal bilang Senate President si Senator Win Gatchalian. At sa pagkakataong ito, hindi na 12, kundi 13 ang botong nakuha niya at unanimous ang suportang nakuha niya mula sa majority bloc. Nangyari yan sa pagsisimula nga ng special session kaninang umaga na pinatawag mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Inihalal si Senator Gatchalian bilang ika-4 na Senate President ng 20th Congress. I, Sherwin Gatchalian, having been elected to the position of Senate President, having been elected to the position of Senate President, Sa hinaba-haba ng agawan ng liderato sa Senado, sa panunumpa rin ito nagtapos. Si Senator Sherwin Gatchalian ang nahalal bilang ika-4 na Senate President ng 20th Congress. 13 senador ang dumalo sa special session ay pinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos. At unanimous ang suporta nila kay Gatchalian. 13, sapat na bilang para magkakorum at para magluklok ng bagong leader ng Senado. all those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Gaya ng inaasahan, dumating Senator Joel Villanueva na dating miyembro ng Cayetano Bloc. Niyakap at tinakbayan siya ng kanyang mga kapwa-senador. Si Senator Mig Zubiri ang agad na nag-nominate kay Senator Gatchalian bilang Senate President. He has consistently proven his competence, his effective leadership, and his unparalleled work ethic. Siya nga po palagi ang nagsasara ng Senado, staying late in his office even after adjournment. As a matter of fact, Mr. President, I hear complaints from your staff that hindi na po sila nakakauwi ng disenteng oras dahil overwork daw sila, overwork. At palagi nilang tinatanong sa akin, kailan ko daw siya mahahanap ng girlfriend para makauwi daw ng mas maaga. Ang sunod na agenda, ang nabakante namang Senate President pro tempore. Kaya si Senator Ping Lacson, ni-nominate si Senator Tito Soto para sa posisyon. At sa speech ni Lacson, pinasalamatan niya sina Senators Joel Villanueva at Chis Escudero na kumumpleto sa 13 boto. I think I will be remiss of my duty and responsibility as a senator, colleague, and friend if I didn't thank and commend our two distinguished colleagues, Senator Chis Escudero and Senator Joel Villanueva, for responding to their higher calling for this chamber, our beloved institution known as the Philippine Senate. Dito rin inanunsyo ni Senator Lacson na pagod na siyang mawala ng kaibigan at magkaroon ng kaaway, kaya binitawan na raw niya ang chairmanship ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. There are other colleagues who are equally, if not more, qualified than this humble representation to take on the job. If there were no takers, I was willing, albeit with a heavy heart, to retain and continue sitting as chairman and resume a duty that I am morally and obligated to perform. Sa ngayon, nanatiling Senator Erwin Tulfo ang chairman ng komite. Vice chair naman sina Senators Lacson at Kiko Pangilinan. Nanatili naman bilang majority leader si Senator Mig Zubiri. Bagamat hindi dumalo kaninang umaga sa botohan ng mga bagong leader ng Senado, umattend ang ilang mga taga-minority block sa confirmation hearing at plenary session ng Commission on Appointments o CA, maging sa sesyon kaninang alas 3 ng hapon. Present dyan sina Senators Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos at Bongo. Si Marcoleta, nakita pang nakikipagkwentuhan kay Senate President Gatchalian. Senator Marcoleta, sir, hi. Sir, bakit po kayo umattend kayo ng session, sir? The constitutional duty. Habang ang dating Senate President pro tempore na Senator Loren Legarda, masaya ring nakipagkwentuhan kina Senators Gatchalian, Lacson at Zubiri.
I congratulate Sherwin, a dedicated, disciplined, hardworking, brilliant colleague and a dear friend. So I congratulate all of them and I'm glad na 13 ang boto, so maayos na, legal na. Mananatili raw na miyembro ng minorya si Legarda. Tanggap daw nila ni Senator Alan Cayetano ang bagong halal na liderato ng Senado. Ganong kasimple, sundin lang natin ang rules, di ba? All is well. Don't say it ends well. Because life and work must never end. Si Senator Amy Marcos naman matipid ang sagot ang tanungin kung tapos na ba ang gulo sa Senado. Comment lang sa may bago na pong liderato, makakaasa po ba sila ng suporta mula sa inyo po? Ay, gusto lang namin magtrabaho. Ma'am, tapos na kaya yung gulo? Hopeful kayo, ma'am? Hindi naman kami ng gulo eh. Si Senator Bongo, umaasang lahat sila makakabalik na sa normal na trabaho. Hopefully, sana tapos na yung gulo, makapagtrabaho na tayo, makapagserbisyo na tayo. Ang nasa sakripisyo po, ang serbisyo sa ating mga kababayan. Dumating din sa Senado ang kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano na si Pia Cayetano. Nang matanong kung sinusuportahan nila ang bagong liderato ni Gatchalian, Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So, hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, no problem. That's just how it is. pero kapansin-pansin na wala si Senator Alan sa plenaryo. Bago nga magsimula ang special session, naglabas siya ng statement at nag-concede. Nakausap na raw niya si Senator Joel Villanueva at alam na niyang selyado na ng Gatchalian Block ang 13 para maghalal ng bagong SP. Ayon pa kay Cayetano, isang malaking karangalan para sa kanya ang magsilbi bilang Senate President. Nang tanungin naman namin si Senator Villanueva kung bakit napagdesisyonan niyang iwanan ng Cayetano Block, ang sagot niya, Sir, what made you decide, sir, na... Trabaho. Trabaho tayo. So look, saksi naman kayo dun sa nangyayari sa floor. That's all we want. That's all we want. Yun yung naging dahilan, sir, kaya kayo... We wanted to work, we wanted to accomplish something, we wanted to do something. kumusta naman kaya ang relasyon niya sa dating Senate President matapos tuluyang mapatalsik sa posisyon? We're brothers, at the end of the day. Nagpasalamat naman ang bagong halal na si Senate President Gatchalian sa suporta ng kanyang mga kasama. Para naman kay Senator Ping Lacson, sinyales sa pagkakahalal ng bagong liderato ang bagong simula matapos ang ilang linggong kaguluhan at kalituhan sa Senado. Is this a fresh start for the Senate, sir? Yeah, fresh start. And sana everybody will start cooperating, including the members of the minority. Kasi wala na rin delulu di ba? Okay, sa mga oras na ito ay kaka-adjourn lamang ng special session ng Senado pero bago yan, sinubukang talakayin itong panukalang batas, Cheryl, kaugnay doon sa institutionalization ng AICS pero nauwi sa deadlock dahil ayon kay Senator Erwin Tulfo, ayaw daw pirmahan ng House contingent itong panukalang batas na ito, partikular yung probisyon na pinagbabawal na may kasamang politiko sa pamumudmod ng ayuda ng gobyerno. Nakita ko rin sa agenda kanina yung anti-political dynasty interpellation pero mukhang hindi na rin yan na-take up. But basically, at least kaninang umaga, ang kanilang naprubahan ay yung resolusyon para bigyan ng sapat na pondo yung pagbibigay ng tulong sa mga tinamaan ng lindol sa may Mindanao area. Cheryl Julius? So may ibig sabihin ba nun kung merong mga nabinbin, another special session or hindi na yan matatalakay? We don't know yet, Cheryl. It depends, kasi depende sa Pangulo kung talagang gusto niya na maipasa it. Remember, Cheryl, marapit na tayo doon sa ika-4 o ika-5 sona ng Pangulong Marcos. So kung meron talaga siyang gustong i-report out na sana ay mapasa na panukalang batas na hindi na ipasa within the day, possible yon. But for now, wala tayong nakukuhang impormasyon mula sa Senado kung meron pa nga bang talagang urgent matter at urgent na mga legislation na kailangang ipasa that would warrant itong special session, another special session. So for now, that's what we know, na isang araw lamang ito. But of course, it could change kung humingi ulit or magpatawag ulit ng special session si Pangulong Bongbong Marcos. Cheryl. So may ngayon na may bago ng Senate President, nakakuha na sila ng 13 votes. Kung titignan mo, manipis pa rin yan, hindi ba? Parang katulad lang nung nangyari nung nakaraan, 13 manipis. May bago na naman ngayon. Pero sa mga oras na ito, wala naman ng
napapag-usapan na yung possibility na magkaroon na naman ng coup or namatay na rin ba yung usapan na sinasabing mayroon pa isa or dalawang pwede pang bumaliktad at sumama sa majority from the minority? Alam mo, funny, Cheryl, kasi kanina nga doon sa aming maikling interview kay Senate President Win Gatchalian, may nagtanong na agad sa kanya if this setup will hold, how long this will hold, at ang naging sagot nga dyan ni Senate President Gatchalian ay kauumpisa pa lang natin, yan na ba agad ang naiisip nyo? So far, at least doon sa pulso na nakita natin nung sa mga na-interview nating senador kanina, all of them, parang uhaw sila talaga na magtrabaho na, magbalik trabaho na, kasi Cheryl, ang tagal na rin talaga, hindi lang linggo, parang buwan na kami, at least dito, masasabi ko, hindi kami nakakapag-cover ng mga committee hearings, walang legislations, walang bills, walang debate, kundi parang halos sa puro away at puro na lamang kiskisan ng dalawang grupo yung aming kino-cover at nagagawang storya dito sa Senado. So mukhang pare-parehas na nawa yung mga senador ng minorya at mayorya, kaya kanina iisa yung tinig nila. Sabi ng majority bloc, fresh start ito, sabi ng minority bloc, yes, magbalik trabaho na tayo, sana tapos na yung gulo. Siguro yung nagkulang na lamang sa picture kanina talaga ay si Senator Alan Peter Cayetano, but of course we understand, he may have his personal reasons bakit wala siya dito, pero yun, mabanggit ko pala, nagsalita si Senator Loren Legarda kanina sa mismong plenaryo, nag-extend siya ng congratulations sa bagong literato, partikular kay Senate President Win Gatchalian, at sinabi nga niya na ang bagong minority leader ngayon ay si Senator Alan Peter Cayetano. Cheryl. Mian, ano na yung mangyayari sa inihaing petisyon ng Cayetano Block doon sa Korte Suprema? Ngayon nga, may bago ng liderato. Hindi masabi ng mga senador if it is moot and academic. Kasi nga, it could easily be said na moot and academic kasi naka-13 na sila. Pero kasi hindi lang naman yung quorum yung issue doon sa loob ng petisyon na yun. May ilan pa silang mga ino-oppose doon or at least hinihiling sa Supreme Court na ipawalang bisa, partikular yung pagbabago ng rules doon sa may impeachment. So those things. Kaya ang sinasabi ng majority bloc ngayon, hinihintay na lang nila kung pasasagutin ba sila ng Korte Suprema doon sa ilan pang mga points sa loob noong reklamo o nung petisyon na inihain ng minority bloc o nung Cayetano bloc. Pero kung hindi na sila pasagutin at magsabi yung Supreme Court na ito ay moot and academic na, then yun yung susundin nila. But right now, walang makapagsabi, Cheryl, kung ito ay baliwala na ba, even if nakapag-elect na sila formally ng Senate President and even if 13 votes na ito at hindi na nga yung controversial na 12 votes, Cheryl. Mayan ngayong si Senator Erwin Tulfo na ang opisyal na head ng Blue Ribbon Committee. Ano ang plano niya dito sa mga flood control investigations? Tuloy pa ba ito o kapag ito ay tinuloy, mag-i-inhibit pa rin ba siya? Pinag-aaralan daw nila kung kailangan pa o ilan pa, kung magpapatawag pa nga ba ng hearings, kung may pangangailangan pa. Kasi tandaan natin Julius, bagamat hindi na si Senator Panfilo Lacson yung chairman ng komite, he remains to be the vice chair. At kung si Senator Ping Lacson ang tatanungin, of course tatanungin siya ni Senator Erwin Tulfo being a senior member of the Senate. Kung si Senator Ping kasi, sa kanya, ang proseso niya dyan, kung walang bagong magsasalita, kung yun at yun lang din naman yung tatanungin na mga resource persons, hindi siya basta-bastang nagpapatawag unless nga raw talaga may malaking bagong development. So that one, we have to ask kay Senator Erwin Tulfo. Pero ang sinasabi nga niya, yung nangyari kahapon na hindi naman hearing, kundi parang discussion nga ng 18 soldiers or 18 nagpakilalang 18 bagman nga ni Zaldico. Those things, sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, pinag-aaralan nila kung ano yung possible nga na maging sanction sa mga pagkakataong gano'n na para bagang hearing, na hindi hearing. Basta ang sinasabi niya ngayon, ang may karapatang mag-hearing kaugnay sa flood control ay sila. Dahil pinagtibay ngayong araw na ito ng pag-elect ng bagong liderato yung posisyon ni Senator Erwin Tulfo na siya na talaga ang chairman ng Blue Ribbon Committee, at pinagtibay din yan nung sa mismong plenaryo, sinabi ni Senator Ping Lacson na sinusurrender na niya, gini-give up niya na talaga yung chairmanship ng Blue Ribbon, at siya ay umokay na lamang maging vice chairman kasama si Senator Kiko Pangilinan na isang abogado. Julius. Kasi di ba, Mayan, naalala natin na
bukas dati, no? Yung Blue Ribbon Committee para dinggin itong mga sinasabi ng 18 bodyguards na ito. So ibig sabihin ba ay wala nang pag-asa na sila ay ipatawag dyan sa Senado? Not necessarily. Possible pa rin yan, Julius, kung pag-uusapan nga natin yung huli pa, bago nito, yung interview dati kay Senator Erwin Tulfo. Kasi yung huling naging pagdinig ng Blue Ribbon under Senator Erwin Tulfo last week, ready sila na pakinggan. Kaya nga lang kung naaalala nyo, Julius, ang nangyari kasi nun, pumunta dito yung mga nagpakilalang bagman pero hindi naman sila dumiretso doon sa hearing. Nag-press con sila doon sa opisina ni Senator Robin Padilla. So it's still possible, pero hindi pa kasi natin talaga na-interview ng gusto kaugnay sa mga plano niya itong si Senator Erwin Tulfo ngayong na-reinstate siya or ngayong napagtibay na siya na talaga yung chairman ng Blue Ribbon Committee. But in the days to come, I'm sure matatanong natin siya kung ano ba talaga yung mga susunod na plano at kung kailan mismo yung pagdinig. Kasi nga, marami pa rin naghihintay. Particularly yung minority bloc. Hinihintay nila talaga na magtuloy-tuloy yung pagdinig na yan tungkol sa flood control scandal. Yan, kaugnay naman ng suspension ni Senator Jinggoy Estrada. Anong magiging implikasyon nito sa mga kalakaran dyan involving Senator Jinggoy sa Senado? Pag-aaralan, yung tungkol sa may impeachment trial, pag-aaralan daw ng mabuti kung pwede pa ba siya sana na makapag-participate, lalo't yan na yung next big thing dito, Julius, after na ma-stabilize, hopefully, stable na yung leadership, meron ka na talagang formal na naihalal na Senate President, ang talagang next ng pag-uusapan, kasi I think it's just 2 to 3 weeks from now, magko-convene na ulit sila for July 6 na umpisa ng impeachment trial. So dyan na ngayon nakatutok yung mga senador, yung pagsisimula nga nitong impeachment trial na ito. At sorry, maidagdag ko na rin, nasabi ni Senator Ping Lacson kanina na sa kanilang mayorya at least may konsensus sila na mukhang iuupo nila or ihahalal daw nila na presiding officer para dyan sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ay si Senator Cheese Escudero. So, nung mga nakaraang araw, ilang beses nating tinanong si Senator Erwin Gatchalian as acting Senate President at paulit-ulit niyang sinabing siya ang magpe-preside ng impeachment trial. Pero just today, mukhang nabago yung ihip ng hangin kasi sabi ni Senator Ping Lacson, maging si Senator Erwin Gatchalian, suportado yung opinion na dapat si Senator Cheese Escudero yung maging presiding officer dahil abogado siya at may experience na rin naman siya dito sa pagtalakay sa impeachment trial dahil naging bahagi na rin siya noon ng impeachment trial ni dating Chief Justice Corona. So those things ang mga kailangan nating ambagan in the days to come, especially yung pre-trial conference kasi, Julius, ay bukas. So magpupuntahan yung prosecution team and defense team dito sa Senado para ilatag nga dyan sa pre-trial conference yung kanilang mga ebidensya, bagamat sarado yan sa media. Julius. Maraming salamat, Mean Los Baños. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.